Pagpapalakas ng ugnayan para sa ligtas na pamayanan at inisyatiba para sa seguridad ng komunidad. Taglay ang husay ng organisasyon para sa usaping responsibilidad sa pagpapanatili ng katahimikan, kaayusan at kapayapaan ng bayan. Ito ang Police Hour, isang programang naglalayong ipamalas ang mahusay na serbisyo ng pulisya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad, pagpapakita ng inisyatiba para sa seguridad at pagtiyak ng responsibilidad sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan. Sa pamamagitan ng programang ito, ipinapakita ang komprehensibong pagsusumikap ng pulisya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan at sa pagpapabuti ng seguridad sa buong bayan. Magandang araw po sa ating lahat. Mabuhay! Welcome sa Police Hour, ang programang hatid ay serbisyo, impormasyon at seguridad. Para sa ating unang segment, tampok ang mga makabuluhang tagumpay ng Bacoor PNP laban sa kriminalidad at pagpapatupad ng batas ngayong panahon ng eleksyon. Kami ang inyong makakasama sa programang Bacoor Police Report. Patrolman Donnie N. Rata. At ako naman po, si Patrolwoman Micaela Kilala, ang kapartner nyo sa serbisyo. Para sa mahalagang balita, narito ang Bacoor Police Report. Bacoor Police pinalakas ang intelligence-led at target-driven operations sa gitna ng init ng kampanya ng eleksyon 2025. Ibabalita yan ni Patrolwoman Micaela Kilala. Sa gitna ng umiinit na panahon ng eleksyon, pinalakas ng Bacoor Police ang mga operasyon at presensya sa buong lungsod, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kapayapaan ngayong 2025 midterm national and local elections. Pinaigting ng Bacoor Police ang mga intelligence-led at target-driven operations upang agad matukoy at mapigilan ng mga kriminal na aktibidad. Bahagi rin ng operasyon ang maximum police visibility sa mga pangunahing lansangan tulad ng Aguinaldo Highway, mga matataong kanto, terminal ng transportasyon at iba pang convergence zones sa lungsod. Araw at gabi, nagpapatrolya ang mga tauhan ng Bacoor Police para sa kaligtasan ng mga sumasakay, motorista at mga naglalakad. Kasabay nito, ipinatutupad rin ang masinsinang checkpoint operations at deployment ng mga pulis sa mga urban centers, commercial areas at transport hubs. Bukod sa pagpapatrolya at checkpoint operations, isinasaayos rin ang mga anti-criminality strategies gamit ang updated crime mapping, time-based crime patterns at predictive policing tools para mas mabilis at epektibong matukoy ang mga potensyal na banta. Ayon sa Bacoor Police, sa pangunguna ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel John Paulo V. Caracedo, layunin ng mga hakbang ito na hindi lamang supuin ng kriminalidad, kundi palakasin din ang tiwala ng publiko sa kapulisan, lalo na ngayong kritikal na panahon ng eleksyon. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, nananatiling matatag at maagap ang Bacoor Police sa pagtupad ng tungkulin para sa isang ligtas, maayos at mapayapang komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. 12 katao arestado. 12 na baril na kumpiska ng Bacoor Police sa gitna ng pinalakas na kampanya kontra loose firearms at gun ban. At ibabalita yan ni Patrolman Donnie N. Rata. Sa pagpapatuloy ng pinaigting na kampanya kontra loose firearms at mahigpit na pagpapatupad ng gun ban ngayong midterm, national and local elections 2025, matagumpay na naisagawa ng Bacoor Police ang mga operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 12 katao at pagkakumpiska ng 12 iba't ibang uri ng baril. Ayon sa datos ng Bacoor PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel John Paulo V. Caracedo, Chief of Police ng nasabing istasyon, ang mga nakumpiskang baril ay sangkot din sa mga kasong robbery holdup,
pagpatay at pananakot sa mga sibilyan. Ang mga nahuling sospek ay sinampahan ng kaso dahil sa paglabag sa COMELEC Resolution Number 11067 na nagbabawal sa pagdadala ng baril ngayong panahon ng eleksyon at sa Omnibus Election Code Batas Pambansa bilang 881. Bukod dito, 46 na baril ang isinuko ng mga may-ari at kasalukuyang nasa kustodiya ng Bacoor Police. Ito ay bunga ng aktibong kampanya ng kapulisan sa paghihikayat sa publiko na voluntaryong isuko ang mga baril na may expired na lisensya o walang kaukulang dokumento. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Caracedo, ang tagumpay ng operasyon ay hindi magiging posible kung walang aktibong suporta at kooperasyon ng komunidad. Anya, ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang matiyak ang maayos, ligtas at payapang halalan sa darating na May 12, 2025. Patuloy namang nananawagan ang Bacoor Police sa publiko na agad i-report ang anumang paglabag sa gun ban at iba pang batas, lalo na ngayong eleksyon, upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nagbabalik po tayo sa ating programang Police Hour at kapartner. Mapalad po tayo, kasama po natin ngayon ang ating Chief of Police ng Bacoor Component City Police Station, Police Lieutenant Colonel John Paulo V. Caracedo. Sir, magandang hapon po sa inyo, sir. Donnie, Micaela, magandang hapon. Saka sa mga manonood natin na mga taga Bacoor at sa mga taga Cavite, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Now, partner, we are so lucky. Kasi ngayong araw na to at ngayong panahon na to, lalong-lalo na sa nalalapit na eleksyon, napagbigyan tayo ng isang napakagiting na COP ng Bacoor CCPS. At ngayon, Sir Paulo, maitanong lang po namin, ngayon pong nalalapit na midterm national and local election, ano po yung mga pangunahing paghahanda ng inyong hanay para po sa seguridad ng ating eleksyon sa bayan ng Bacoor? Tama ka dyan, Micaela, kasi nalalapit na kasi yung eleksyon natin. So, yung pagpe-prepare ng Bacoor PNP, it includes 3 phases, yung before, during, and after. So, before the election, nung January 11, nagsimula na po tayo ng COMELEC checkpoint. So, inunahan na natin, nagkaroon na tayo ng COMELEC checkpoint. This is under the instruction po ng COMELEC natin. So, the PNP will be under the COMELEC during this time. Kasama rin sa preparation natin for election is yung pagkakaroon ng mga meetings at saka pagkakaroon ng mga coordination po with COMELEC and barangays and other agencies na makakatulong po sa atin sa election. At the same time po ay nagpe-prepare din po tayo sa mga possible scenarios and eventualities. So before din po ang election ay tinatag na po natin yung election body na tinatawag. Lahat po ng ating mga political candidate ay may mga kabady po sila na police, para ensure lang po yung safety nila at the same time po malaman po natin kung ano ang mga posibleng maging problema ng ating mga candidate. So, during the actual election po, pag dumating po yung ating mga vote counting machine, rest assured po ng inyong PNP ay magbibigay ng seguridad, hindi lamang po sa mga vote counting machines natin at saka sa mga balota at hindi rin lang po sa ating mga politiko na tumatakbo, bagkus kasama po yung ating mga kababayan. Ang bawat presinto po sa Bacoor ay tatauhan po ng ating mga police officers during election and before election pati is pagdating ng mga vote counting machines o yung ating automated counting machines, yung mga police po natin as early as first week of May ay nandoon na po sa ating mga presinto. Then after the election, pagdating po ng mga paglabas po ng mga election returns, i-guide po natin at sisecurityhan po natin lahat ng mga parapernalyas at lahat ng mga ginagamit sa election para po ma-establish natin na fair at saka honest po yung ating darating na election. Partner, narinig mo yun, no? Sa sagot pa lang ni Sir Paulo sa first question natin, very planchado na yung mga napakadami, sinasagawa nilang paghahanda para ngayong election, no?
So tama partner, no? So napakadami po nung mga inilatag po ng ating Chief of Police na mga gagawin sa paghahanda sa ating eleksyon. So doon tayo sir sa paghahanda sir. So nabanggit niyo po sir, may mga checkpoints po tayo. Sir, ang alam po namin dito ay nagkaroon po ng simulation exercise. Maaari ba nating ipaliwanag ito sa ating mga kababayan, sa ating mga viewers sir? Ano po ba ang purpose ng simulation exercise para sa ating election sir? Tama ka dyan, Donnie. Ano? So sa first part nung binanggit mo, nagkakaroon tayo ng mga checkpoints. So hindi na po bago ang checkpoint po sa Bacoor. Before election, nagkakaroon na tayo ng anti-criminality checkpoint, Donnie. So dinagdagan lang natin ng checkpoint kasi nagkaroon tayo ng tinatawag na COMELEC checkpoint, which is ang purpose ng COMELEC checkpoint natin ay ma-ensure ng ating mga kababayan ay sumusunod sa COMELEC rules natin. Kasi sa panahon ngayon, COMELEC rules ang mananaig kasi meron tayong COMELEC gun ban, liquor ban, at iba-iba pang patakaran pagdating po ng eleksyon. So, hindi po to bago, taon-taon po natin itong ginagawa. Pagdating naman ng simulation exercise, tama ka Donnie, fast few weeks at saka regular po, nagkakandak ang inyong Bacoor, hindi lamang po ang Bacoor PNP, bagkus lahat po ng istasyon sa Cavite ay nagkakandak ng simulation exercise. Ito po ay para malaman natin at ma-exercise din po ang ating mga pulis sa mga event na magkakaroon po ng mga eventualities, kagaya lang po ng pagdating ng eleksyon, magkasunog o magkaroon ng lindol sa mga polling precincts. Kasama na rin po dito kung sakasakali magkaroon ng brownout. So, pinagpahandaan po natin, kung pwede ko pong gamitin yung term na pinagpapraktisan po ng inyong PNP ang mga gantong senaryo para po masigurado natin na handa at equip po ang ating PNP, hindi lamang po sa Bacoor, pero po sa buong Cavite po. Yun. Sir Paulo, since nabanggit nyo na rin naman po yung gun ban natin, no? Paano nyo naman po pinapatupad ang gun ban sa bayan ng Bacoor? Micaela, first of all, yung sinabanggit ko kanina, meron tayong COMELEC checkpoint. So, lahat po ng ating mga passers-by na nagmamaneo at dumadaan sa karsada ng Bacoor ay atin pong chinecheck. At paalala lang po sa ating mga kababayan, ito po ay plain view lamang. Ibig sabihin, yung inyong PNP, hindi po pa pwedeng magpabukas, magpapaba, at magpabukas ng mga compartment para i-check kung may mga baril. Ang titingnan lamang po ng inyong Bacoor PNP ay kung ano pong nakikita lamang. So yun po. At the same time, kagaya po ng ginagawa ng inyong PNP, nagkakaroon po tayo ng mga offline katok para ma-ensure na ang ating mga kababayan ay mag-renew at the same time i-surrender yung mga baril nila na hindi nila nare-renew. Kagaya rin po ng mga ginagawa natin palagi, mas pinaikting lang natin sa panahon ng eleksyon. Nagkakaroon po tayo ng mga operations sa mga beer houses at saka sa mga establishmento para po i-check yung mga customer natin kung nagdadala po sila ng baril. Ma-remind ko lang po ang ating mga kababayan, ang mga gwardiya po at iba pong nagbibigay ng security agency ay hindi po exempted sa COMELEC gun ban. Bagkus, maliban na lamang kung meron po tayong COMELEC gun ban exemption na ina-apply po to sa COMELEC. Tama po. Ayan. Since, as of now, Sir Paulo, meron na po ba naman tayong naitalang election-related incident sa bayan ng Bacoor? I am happy to report, Micaela, na para sa Bacoor, simula nag-start ng ating election period, which is last January, hanggang ngayon, wala pa po tayong nare-report na election-related incident. So, kahit na ano pong election-related incident, may it be 8 focus crime involving election-related, ay wala po tayong nare-record sa bayan ng Bacoor. At same is true sa buong bayan po sa buong lalawigan ng Cavite. Yun. So yun, no, partner, no, narinig naman natin at sa ating mga viewers po yung mga paghahanda ng ginawa ng ating Bacoor Police. No? At sir, dako naman po tayo dito, sir, siyempre sa panahon ng election, sir, sa gumagamit ng mga cellphone at sa mga social media, no, ang ating mga botante, sir, at mga taga-suporta, even the candidate, sir. So, meron po, sir, na mga kumakalat na mga fake news, sir. Ano po ba ang ating payo sa ating mga kababayan na regarding po sa ating fake news sa election, sir? Tama ka, Donnie. Napapansin natin sa mga Facebook at saka ibang social media outlet na parang dumadami ang mga fake news. Una sa lahat, gusto nating i-remind ang ating mga kababayan, hindi lamang sa Bacoor, bugkos sa mga manonood natin na let's be responsible sa pagpo-post ng mga balita. May mga ripple effect ang mga ginagawa natin. At meron ding mga criminal liability just in case mag-post ka ng mga fake news. So let's remind our mga kababayan na ang paglalagay ng mga balita ay may kaakibat na responsibilidad
At pag nag-post tayo ng mga ganitong fake news, meron ding mga penalties pag ginawa natin to. So kung meron man po kayong gustong malaman, meron po kayong gustong itanong, ang inyo pong Bacoor PNP pagdating po sa seguridad and peace and order ay naririto lamang po. Mas maganda po na i-confirm po natin ang mga impormasyon na nakikita natin at saka nababasa. At nandito po ang inyong Bacoor PNP para po magbigay ng assistance at the same time po ay maipayo po, magbigay ng payo kung paano natin ma-validate kung ang impormasyon po ba ay tama o mali. Ayan, tama Ayun. partner, Opo, no? partner, Kasi napapansin natin ang ating mga netizen, one-sided lang talaga, no? Kung ano lang yung mababasa nila, doon lang sila maniniwala. Kaya kayo mga netizen, tandaan nyo ang pagpapakalat ng fake news or pagpo-post. May kakakibat na kakakibat na penalties yan. Kaya Kumbaga nga partner, no? mag-iingat tayo. Think before you click. Yes, tama yan, ating partner. gagawin bago tayo mag-post. Oo, tama yan. At maraming na din, okay na din na nabanggit yun ni Sir Paulo para aware sila. Ayun. So now, Sir Paulo, according to schedule of activities ng ating COMELEC, may pagpapatupad po ba ng liquor ban sa bayan ng Bacoor at pagbabawal ng pangangampanya bago ang eleksyon natin? Tama ka, Micaela. So, para sa kaalaman ng ating mga kababayan dito sa Bacoor, the day before ng election, pinagbabawal na po ang pagkonsumo at saka pagbili ng alak. So, yan po yung tinatawag nating liquor ban. So, before, during, and after, bawal po ang pagkonsumo at the same time may bawal pong bumili ng alak. At mahigpit po itong ipapatupad ng inyong PNP. Hindi lamang po sa Bacoor, pero province-wide and nationwide po. Ito po ay ipapatupad natin. At the same time po, before and during election, pinagbabawal na rin po ang pangangampanya. So, nire-remind po natin ng ating mga kababayan na mahilig magkonsumo ng alak at saka at the same time ay die-hard na mangangampanya pagdating ng election. Before, during, and after, bawal na po ang alak sa bayan ng Bacoor para po sa eleksyon. Okay. So, sir, doon po sa liquor ban po natin, sir, no? At ito, sir, parang nataon yata to sa Bacoor Town Fiesta. So, ano masasabi natin, sir, sa ating mga kababayang Bacoreño dito, sir? Tama ka, Donnie. So, this is a very special event dahil ito ay fiesta dito sa bayan ng Bacoor. Pero at the same time, dahil election din to. So, we have no choice but to implement po ang ating liquor ban sa buong bayan ng Bacoor. So, let us remind po yung ating mga kababayan na though we understand the fiesta to, pero kailangan po nating i-implement ang liquor ban para po sa bayan ng Bacoor. Yun. So, para sa ating mga kababayan dito sa Bacoor, so, chill muna, no? Wag muna bumili ng alak dahil hindi po reason ang Bacoor Town Fiesta na yan. Partner, tama po. Partner, bago magtiis muna silang, uminom na lang ng tubig muna. Yeah, mas maganda. Healthy pa yun. Healthy pa. Summer ngayon, di ba? Wag muna tayong mag-alak kasi isang araw lang naman yung partner, di ba? Makakakaya naman nila yan. Tubig-tubig muna tayo, mga kapartner dyan, no? Para healthy din at makaiwas tayo sa tama yan. At tag-init ngayon. Diba? So, mas maganda na bago sila bumoto ay uminom sila ng maraming tubig. Yeah. Okay. So ngayon naman po, Sir Paulo, ano naman po yung mga kailangan at need nating dalhin sa polling center bago tayo pumunta? Or ano yung mga preparation na kailangan nating gawin bago tayo pumunta sa polling center na kinabibilangan po natin? Siyempre, aside from yung mga requirements ng pagboto, siyempre, una mong dalhin yung sarili mo. You make sure na yung sarili mo at saka yung isip mo ay prepared para sa eleksyon. Magdala ng ID. Importante, yung pagkakakilanlan, kailangan may ID tayo. So, i-check natin yan. I-check yan ng COMELEC just to ensure yung identity. Hanggat maaari, ini-encourage po natin ang ating mga kababayan para po sa orderly at the same time po ay makatipid tayo sa mga erasures. Ini-encourage po natin na magdala na sila ng listahan. Para po sa ganon, dire-diretso po ang pagboto, walang erasures, at saka makatipid tayo kasi pag nag-erasure tayo, hindi na pwede yung ating balota. So, ini-encourage po natin ng lahat na magdala na po ng listahan. At the same time po, pagdating po sa presinto, i-check po yung pangalan. Bawat presinto, nakalagay yung mga pangalan. So, i-check po natin yon pagdating po sa presinto. At kagaya po ng sinabi ko, ihanda ang iyong sarili, gumising ng maaga, mag-prepare, mag-mindset. At the same time, in-expect natin na pagdating ng eleksyon, Micaela, mainit ang panahon. Yes, tama. So, ini-encourage po natin ang ating mga kababayan na magdala ng tubig, magdala ng payong, magdala po ng sombrero para lang po maibsan ang kainitan ng panahon at kainitan na rin ng eleksyon. So, yon.
So, doon naman sir, no, sa ating mga botante sir, mga nagtatanong po dyan, meron ba tayo sir na lane para doon sa priority lane para sa ating mga buntis na botante, sa mga PWDs at senior citizens po sir? Iidagdag ko lang, Donnie, so in relation dun sa tanong mo, no? So mag-uumpisa ang eleksyon natin 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. So yung tungkol sa tanong mo kung may mga PW lane, yung mga senior citizen na, meron po tayo niyan. Meron po tayo niyan. Pero ini-encourage po natin para po sa mga PW natin at saka mga senior citizen na pumunta po ng maaga kasi sa tingin ko ang presinto ay magbubukas ng alas 5 ng umaga. So, ipa-priority natin ang mga kababayan nating PWD at saka yung mga senior citizen natin para lang po maaga sila makaboto, makaalis agad sila, makauwi kasi masyadong mainit. Let's give consideration po sa mga PW at saka mga senior citizen natin. So, yun, partner. So, narinig natin sa ating mga Bacoreño dyan na meron pong lane para sa ating mga PWDs. Yes, tama. So, doon naman tayo sa kanina, no, na ating napag-usapan ang mga dapat nilang dalhin sa polling percent. Dito naman tayo, Sir Paulo, sa ano po ba ang mga bawal nilang gawin at dalhin sa loob ng polling center o percent po, sir? Kanina nabanggit ko kung anong mga dapat gawin sa kayong mga preparation. Ngayon, ang pag-usapan naman natin kung ano yung mga pinagbabawal. Una sa lahat, alam ko may mga kababayan tayo na mahilig mag-TikTok, mag-video at mag-picture. So, pagdating ng eleksyon, ito po ay pinagbabawal. Hindi po tayo pwedeng mag-record o mag-TikTok habang bumoboto. Pinagbabawal po to. Pangalawa po, pinagbabawal din pong sirain ang mga balota. So, hindi po natin pwedeng kuhanin, ilabas at sirain ang mga balota. At bukod doon ay makikita ng mga kababayan natin pagdating ng eleksyon, baka mapansin nila yung tinatawag nating automatic counting machine o yung tawagin natin dati vote counting machine. So hindi rin po tayo pwedeng makialam nun. Kung gusto po nating ipasa ang balota, may mag-a-assist po sa atin kung paano po natin gagamitin to at hindi po tayo pwedeng mag-intercede kung paano gumagana tong mga makinang to. At higit sa lahat, pinagbabawal po ng inyong PNP ang magdala. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng COMELEC checkpoint, nagkakaroon tayo ng gun ban ay dahil po pinagbabawal po ang kahit na anumang armas. Pag sinabi po nating armas, baril, panaksak, o kahit na anong nakakapanakit, pinagbabawal po yan sa loob ng presinto. So yun, partner, no? Napaka-informative po nitong sinabi ni Sir sa ating mga bawal. At Sir, siyempre, after nila bumoto, no, ating mga botante, meron pa mga nag-uusap-usap dyan sa labas ng presinto. Sir, yan po ba ay bawal din sa ating rules and regulation ngayon pagdating sa election? May certain meters tayo, Donnie, na bawal lumapit. So, as much as possible, dun sa certain meters na yun, I believe it's 50 meters, hindi talaga pwedeng tumambay doon. Pagkaboto mo, labas ka na ng polling precinct mo. Pero however, sa immediate vicinity, though hindi natin pinagbabawal yan, pero we are highly discouraging. Ayaw natin magkaroon ng stampede, mainit ang panahon, ayaw natin silang may stroke. We are highly discouraging yung mga tao. As much as possible, pagkatapos pong bumoto, ipagpatuloy po ang normal na takbo ng buhay. Mamamalengke, maglalaba, maghuhugas ng pinggan. So tuloy-tuloy lamang po. So pagkatapos bumoto, we are encouraging na umuwi at ipagpatuloy po kung ano mga dapat gawin. Ayun. So sa ating mga butante ulit dyan, no, kung kayo ay katanungan, so mas maganda siguro sa electoral boards po tayo magtanong ano yung mga hindi natin maintindihan, ano, partner, no? Oo, partner. Tsaka maidagdag ko lang, partner, no? Sa isa rin sa pinagbabawal, yung pagpipicture, pagkatapos mong bumoto, yung balota mo, pipicturean mo, di ba? As a first-timer voter, di ba? Sobrang proud sila, di ba? Na nakaboto sila. Mga netizen natin ngayon, sir, di ba? Ganyan sila eh. Last election, nag-trending yan na yung mga voters natin, pinicturean yung ano nila, yung paper nila, bawal po yun. Sa kaalaman ng lahat. At syempre, bawal din ipakita yung mismong balota doon sa mga katabi doon, sa loob ng presinto. So, bawal ipakita, partner. So, yun. So, napakaganda nitong paalala para sa ating mga kababayan sa lahat po ng botante. At sir, bilang panghuli po natin, sir, na katanungan, narinig po natin ang iba't ibang mga dapat at hindi dapat gawin at iba pang mga programa at paghahanda ng ating Bacoor PNP. Siyempre, sa pamumuno po yan ni Police Lieutenant Colonel John Paulo V. Caracedo. Sir, sa panghuli po natin, sir, ano po ba ang inyong mensahe? May nais batiin, sir, sa ating mga kababayan, sir, na nanonood sa Bacoreño at sa lahat po, sir. Una sa lahat, maraming salamat, Donnie, Micaela, sa pagbibigay ng oportunidad sa Bacoor PNP para ipahayag yung mga kinakailangan para sa darating na eleksyon.
So in behalf po ng Philippine National Police sa pangunguna po ng aming Chief PNP, Police General Romel Marbil, our Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, at ang ating pong Provincial Director, Police Colonel Dwight Alegre, ay kami po ay nagpapasalamat sa programa nyo dahil nabigyan kami ng pagkakataong ipahayag kung ano po ang mga do's, don'ts at saka mga dapat gawin pagdating sa eleksyon. Para po sa ating mga kababayan sa Bacoor, ang nais po namin ay maging mapagmatsyag po tayo sa darating na eleksyon. Maging mapagmatsyag, maging mahinahon, at the same time po ay mag-participate po tayo sa darating na eleksyon. Sapagkat ito po ay karapatan ng bawat isa na bumoto ng maayos, bumoto ng peaceful, at rest assured po ng inyong pong Bacoor PNP ay naririto upang magbigay ng sapat at tapat na serbisyo, hindi lamang po sa panahon ng eleksyon, bukod sa araw-araw po nating panahon dito sa Bacoor. Dahil lang gusto po ng inyong PNP Bacoor ay ligtas po kayong lahat, lalong higit ngayong eleksyon. Ayun. Maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel John Paulo V. Caracedo, Chief of Police ng Bacoor Component City Police Station, sa pagbabahagi ninyo ng mga mahahalagang impormasyon hinggil po sa ating nalalapit na midterm national and local election 2025, partner. No? Oo, partner. Kahit nga ako po ay nalinawan doon sa mga sinabi po ng ating Chief of Police na ano po yung mga bawal natin gawin at dapat gawin, no? Tama. So ito po ay sana makakatulong sa ating mga botante, sa lahat po nating mga kababayan itong impormasyon na nihatid natin sa kanila, no? So ako mismo narinig ko itong mga to. So alam ko na rin sa sarili ko anong gagawin natin pagdating ng araw tayo boboto. Di ba, partner? Yung mga do's and don'ts at saka yung mga tips para sa ating mapayapa, ligtas at maayos na pagsasagawa ng eleksyon, di ba? Sundin lang natin to, di ba? Magiging maayos na yung para maiwasan natin iba pa mga insidente ng ng diba? Tama. Dyan, no? Sa mga election-related incidents. So maigi siguro na sundin natin itong mga paalala na to. Yun. So, partner, no? Hanggang sa muli, no? Abangan sa susunod nating episode ang iba pang mahalagang impormasyon at kaganapan dito lang sa Police Hour. Ako, si Patrolman Donnie Enrata at Patrolwoman Micaela Kilala. Ang boses ng seguridad, serbisyo at sambayanan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Maraming salamat po. Pagpapalakas ng ugnayan para sa ligtas na pamayanan at inisyatiba para sa seguridad ng komunidad. Taglay ang husay ng organisasyon para sa usaping responsibilidad sa pagpapanatili ng katahimikan, kaayusan at kapayapaan ng bayan. Ito ang Police Hour, isang programang naglalayong ipamalas ang mahusay na serbisyo ng pulisya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad, pagpapakita ng inisyatiba para sa seguridad at pagtiyak ng responsibilidad sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan. Sa pamamagitan ng programang ito, ipinapakita ang komprehensibong pagsusubikap ng pulisya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan at sa pagpapabuti ng seguridad sa buong bayan.